Iyon, magandang araw sa ating lahat. Bago tayo magpatuloy sa ating pag-usapan, ako muna ibabati ng magandang hapon sa aking mga subscribers dyan. Sa aking mga viewers, maraming salamat sa inyong suporta. Shout out sa inyong lahat. Yun ang mga kababayan, nagpalit na nga ng speaker itong kongreso. Pero para ding hindi sila nagpapalit mga kababayan. Dahil ang pumili ng ipinalit kay Martin Romualdez na itong si Bunjidi mga kababayan, ang pumili din ito ay itong si dating Speaker Martin Romualdez. Didiktahan pa rin niya yan mga kababayan. Para rin hindi nagpalit ng Speaker itong Kongreso. Kasi nga, ito pa lang si Bunjidi mga kababayan, ay meron din pala itong kaso. Plunder mga kababayan. Yung pinalitan mo ay mandarambong. Tapos yung ipinalit mo mga kababayan, yung ipinalit nila, yung pinili nitong si Speaker Martin Romualdez, ay mandarambong din. Ganon din ang ugali mga kababayan. Nagpalit lang ng mukha. Nagpalit lang ng itsura. Medyo payat lang yung pinalit mga kababayan. Medyo maliit lang. Kaysa buhaya na pinalitan na si dating Speaker Martin Romualdez. At ito pa yung matindi mga kababayan. Ibinunyag ngayon nitong si Atty. Topacio na hindi pala pwedeng maglabas ng whole departure order laban dito kay Speaker o dating Speaker Martin Romualdez. Pwede itong tumakas mga kababayan anumang oras dito sa ating bansa at gayahin yung kanyang partner mga kababayan na si Congressman Saldico. Congressman pa pala yun, hindi pa pala yun nag-resign. Si Congressman Saldico mga kababayan ay wala na sa ating bansa. Nasa Amerika na. At wala na tayong balita. Sana nga mga kababayan ay natigok na yon. Dahil nga mayroon daw problema sa puso. Anak ng pating. Nagka-problema siguro. Nagka-problema sa puso kasi namroblema mga kababayan kung saan niya ba itatago yung bilyon-bilyon na ninakaw niya mula sa mga proyekto ng flood control mga kababayan. O itong si Martin Romualdez ay anumang oras pwede itong tumakas mga kababayan. Anumang oras pwede itong umalis ng ating bansa at magtago katulad ng ginawa nitong si Saldico. O ito na. Huwag na natin itong patagalin. Sabay-sabay na natin itong panoorin. Martin Romualdez, ano bang masasabi po ninyo? Tama ho ba ang kanyang nagiging desisyon na bumaba bilang Speaker of the House? Tama po yung kanyang desisyon na magbitaw sapagkat ang buo pong House leadership sa kanyang pamumuno ay naging suspect na dito po sa malawakang flood control scandal o yung tinatawag nating floodgate. Sapagkat para sa akin po, kung inyong kukumputin ang involved dito ay itong pinakamalaking pagnanakaw sa kasaysayan ng Pilipinas ng pondo ng publiko. Ngunit sana po ay sincero ang kanyang pagbibitaw. Otherwise, ay ang mangyayari po dyan kung siya pa rin ang humihila ng mga sinulid dyan o is pulling the strings behind the scenes, ay same dog, different color lang po ang mangyayari dyan. Opo. At ano bang pinakarason talaga nito, attorney, ng biglang pagbibitiw niya? Kasi nga sa mga nakalipas, prior to his resignation nga, sabi pa nga, ayaw niyang mag-resign. Pero biglang ganito ang nangyari. Ito po ay acknowledgement na tumatalab naman kahit gaano kakapal ang pagmumukha nila dito po sa puot ng ating taong bayan na talaga po hindi na nila kayang i-resist. Parang naging flood control project sila, nagiba din po sila. Ngunit, kitang-kita nyo naman po sa mga ginagawa, number one, ay hindi naman po katanggap-tanggap sa iba yung naging kapalit. Sapagkat sa pananaw po ng iba, rightly or wrongly, ay kontrolado pa rin nila ang kasalukuyang speaker. Pangalawa, sabi nga po ni Senator Escudero, baka diversion lamang po ito. Sapagkat kahit na nagbitaw si Speaker Romualdez, ay patuloy pa rin po ang kurso ng investigasyon na ang tinutuligsa ay mga kontraktor at pahapyaw lamang yung DPWH officials at lalo na
na pinoprotektahan yung mga Kongreso. miyembro ng mababang kapulungan. Number 2, yung pong mga witnesses. At ang tinutukoy ko po ay hindi lamang si Diskaya rito, kundi yung ibang mga whistleblowers ay ayaw pa rin bigyan ng proteksyon. At bakit? Sapagkat under ordinary circumstances, yung mga naglalakas loob pong ganyan na tinuturo yung mga tunay na salarin, di umano, ay binibigyan agad ng proteksyon. At nakita ko na po yan sa napakaraming mga Senate and House investigations kung paano yung mga whistleblowers ay pinoprotektahan. Ngayon po, ayaw nila. At pangatlo, Yan ang gusto sana ni Senador Dante Marcolita, mga kababayan, na mabigyan kaagad ng proteksyon itong mga nagsalita na sa Senado. Pero ayaw nga nilang bigyan ng proteksyon. Ayaw nilang ipasok sa witness protection program, mga kababayan. Ang tingin ko dito, para siguro hindi magsasabi ng totoo itong mga Diskaya at yung iba pang mga nagsalita na. Kasi nga, mga kababayan, halimbawa, magkaroon na sila ng protection, matapang na yan sila na magsalita. Pero ayaw nila. Bakit ayaw nilang bigyan ng proteksyon para magsabi ng katotohanan? Itong mga nagsalita na ito, itong mga kontraktor na ito. Ang sa tingin ko nito, kaya ayaw nila, hindi nila gusto yung sinabi ni Senador Dante Marcolita na dapat ipasok sa witness protection program itong mga tao na ito, itong mga nagsalita na ito, para nga magkaroon sila ng tapang, para talaga maibunyag nila lahat. Hindi lang yung mga taga-DPWH, mga kababayan. Kasi hindi magawa ng DPWH yan, ng mga taga-DPWH, kung walang nasa likod sa kanila. Itong mga congressman, mga kababayan. Sino bang nagmayabang sa proyekto na ito? Itong flood control ito. Bakit pinagyabang ito ni Pangulong Marcos? Yan ang malaking katanungan. At tuloy pa rin naman po yung mga ibang mga ginagawa. Hindi lamang sa flood control, ang dami ring anomalya sa ibang infrastructure. Mga insertions, hindi pa rin po nalulunasan. So, kung a change of pace lamang po, kung parang maskara lang ang pinalitan at ang tao sa likod ng maskara ay yun pa rin, walang mangyayari po dyan. Po, hindi ho ba pwede, attorney, na mag-resign ang isang kongresista? Kasi dito sa kaso ni Speaker Martin Romualdez, nag-resign lang siya bilang speaker at siya'y kongresista pa rin. Tama ho ba? Opo, pwede po siyang mag-resign. Yun nga po ang hinihingi nung iba, hindi lamang change of leadership. Alam niyo po, kung talagang sincere, ito ay opinion ko lamang naman po, no, bilang isang mamamayan, kung talagang sincere sila na ayusin ang imahen ng mababang kapulungan, marami naman pong pwede na gawing speaker sana na makikita nila na talagang gusto ng pagbabago ng mababang kapulungan. Tandyan si Congressman Toby Chanco. Ang pinakamaganda sana si Pangulong Gloria Macapagal Arroyo. May prestige, walang kinakampian, walang bahid ng anomalya sa kanya, walang flood control. Pero ang pinili po nila ay sa grupo rin nila. So, tingnan po natin kung ano yung magiging takbo. Kung igigiit pa rin ni Congressman Ridon yung kanyang course of investigation na pinipilit niyang ituro si Pangulong Duterte at mga senador, hindi lamang yung mga kasama niya, or mag-iiba po ang chairmanship ng Committee on Public Accounts at magiging iba po ang takbo ng investigasyon din ng Infracom. Po, sa gitna nga po nitong maanumalyang flood control projects at nadadawit nga ang pangalan ni Speaker Martin Romualdez, attorney, may criminal liability na ho ba ang isang speaker na nag-resign sa kanyang pwesto? Opo, kung mapapatunayan pong may kinalaman siya o kahit hindi lamang po siya, kahit sinong kongresista, ay wala po naman silang immunity from suit. Ang meron lang pong immunity ay ang Pangulo at ang meron po ang mga congressmen ay immunity from arrest na pag ang krimen po ay hindi lalampas ng 6 years ang kaparusahan, ay hindi po sila pwedeng arrestuhin while the House is in session. Yun lamang po ang immunity nila. So, pwede pa rin po silang magkaroon ng criminal liability. Pwede pa rin po silang idemanda sa ombudsman. As in fact, marami pong mga kongresista ay nadedemanda at nasususpinde at nakakasuhan kahit po sila
ay nakaupo. Katulad po ni Congressman Garin, may kaso po yung pending sa Sandigan Bayan tungkol sa Dinbaksya. So, dapat po talaga Congressman ka, Speaker, Deputy Speaker, kahit ano, ay panagot po. Opo. Dito sa nangyaring botohan na kahapon, attorney, kung sino yung pipiliing susunod na speaker, pwede ho bang magkaroon ng eleksyon kahit isa yung kandidato o nominated para maging speaker of the House? Pwede naman po. Kung yun po, actually, alam po naman nating lahat na wala naman pong tunay na eleksyon dyan. Yan ay ang majority, yung super majority, ay napagkasunduan na, antimano, na kapag bumaba sa pwesto bilang speaker si Congressman Romualdez, ito na ang ipapalit natin. It is no longer an election, it is an acclamation. Ano na lang yan pinag-usapan na po yan parang moro-moro na lamang ang nangyari kahapon. Opo, bago ko lang ipasa kay partner MJ, attorney, kung ang Speaker of the House ay bumaba na sa kanyang pwesto bilang speaker, yung mga deputy speakers naman, dapat din hubang umalis na rin sa kanilang pagiging deputy speakers of the House? Magkakaroon po ng revamp po yan. Katulad po ng nasaksihan natin kamakailan lamang doon po sa Senado, kung saan nung napalitan po ni One Ball University graduate Tito Soto, si Cheese Escudero, ay nag-iba po. At ang tingin ko nga po, ang punteriya talaga nila dyan yun pong Blue Ribbon Committee, sapagkat tinatamaan na po yung mga malapit sa Malacanang sa pag-iimbestiga ni Senator Dante Marcoleta. So, pati po yung majority, lahat po yun pinalitan po. So, maaari pong mangyari din yan. Sir, good morning. Yes, show. Si MJ po ito, sir. Sir. MJ, opo, magandang umaga po. Opo. Nabalitaan nyo na po siguro itong panawagan ni Congressman Kiko Barzaga ng Cavite, 4th District, na sana raw ay maglabas ng HDO, Whole Departure Order, ang Philippine government para po kay Speaker Martin Romualdez, sir. Alam niyo po, ang HDO po sa ngayon ay maaari lang pong i-issue ng hukuman kung may kaso na po or upon application ng isang prosecutor for a precautionary whole departure order. So yun po ang proseso po. Kasi nga, nagkaroon ng isang kaso, yung Arroyo versus Secretary of Justice, kung saan sabi ng kataas-taasang hukuman na hindi po pwedeng mag-issue ng HDO ang executive. So yun po ang procedure ngayon. At modesty aside, ako po yung nag-argue po roon na naipanalo po yung kaso na ang kliyente ko po ay si Pangulong Doria Macapagal Arroyo. Nung nag-issue ng HDO, si then Justice Secretary Laila de Lima. So yun na po ang patakaran ngayon. Pero sir, di ba meron kayong pending case? Isa po kayo sa mga nagsampa ng kaso kay Speaker Martin, former Speaker Martin at ibang mga congressman sa Ombudsman. Last February yata yun, na-cover ko yun yung pag-filing po ninyo. Opo, kailangan po yung Ombudsman po ang humiling. Ngayong wala pa pong kaso sa Sandigan Bayan, maari po ang Ombudsman ang humiling sa korte na mag-issue ng precautionary whole departure order. Kanya lamang po, kitang-kita naman po natin na yung acting Ombudsman ay kamping-kampi sa pamahalaan at saksi po natin ito dahil nakikita po natin kung paano po nire-railroad yung mga kaso laban kay Justice Secretary Remulla para ito ay mabigyan ng clearance. Nilalabag na po ni OIC Dante Vargas ang sariling mga patakaran ng Ombudsman, mapaboran lamang si Secretary Remulla. Paano pa tayo aasa sa kasalukuyang Ombudsman na gagawin ito? Kaalyado nila sa politika. Baka ang bago, ang gusto pa nilang ipalit, si Boying Remulla. Paktay na tayong lahat po pag nangyari yan. Pabuya na talaga. Sorry for that. Yun ang mga kababayan, mahirap talaga. Pag matagal na magkaroon ng kaso, hindi pa masampahan ng kaso itong si Martin Romualdez, mga kababayan, maari itong tumakas nga. Tatakas ito ng ating bansa. Kasi nga mga kababayan, hindi mag-resign yan kung hindi kinutuban o kinabahan itong si Martin Romualdez. Dahil nga putok na itong issue na ito. Alam na
ng buong Pilipinas ito mga kababayan. Ang taong bayan ay talagang galit na galit na. Kahit dito sa probinsya namin mga kababayan, walang ibang pinag-uusapan. Kahit yung mga matatanda, alam nila. Ngayon yung nangyayari, na noon ay wala silang pakialam sa mga halos nangyayari sa ating bansa. Pero ngayon, pag naririnig natin, nagtatanong sila, anong nangyari sa mga ganito? Bakit ganito? Yung nangyari sa flood control. O ito mga kababayan, dahil nga, alam ni Martin Romualdez na talagang nagnakaw sila ng bilyon, trilyong pira sa ating pamahalaan, ay kinabahan na ito. Kaya nga, nag-resign ito. Pero ang masaklap nga mga kababayan, yung inilagay din bilang Speaker of the House mga kababayan, ay itong si Buji D. Na para lang din daw na anino ito ni Martin Romualdez. Yung ulo lang mga kababayan ang pinalitan, pati pala katawan. Kasi nga, maliit pala ito si Buji. Samantalang itong si Bongjing, itong si Martin Romualdez. Kaya dapat, tama lang ang sinabi ni Kiko Barsaga, dapat maglabas na kagad ng whole departure order mga kababayan laban dito kay Martin Romualdez. Kasi nga, tatakas yan mga kababayan. Maniwala kayo. Tatakas at tatakas yan. Tatakasan niya ang kanyang pananagutan dito sa ating bansa. Baka hindi na abutin ng September 21. Dahil ang balita natin mga kababayan, itong si Martin Romualdez ay hindi na nakakauwi sa kanyang bahay sa Purbis mga kababayan. Dahil marami ng mga galit nating mga kababayan na nag-aabang, na nakahanda na sugurin itong si Martin Romualdez kung sakali o halimbawa na makita ito sa kanyang pamamahay kababayan, sa Purbis Park mga kababayan. Yun ang dito lang muna at bago tayo magtatapos ay mag-shoutout lang muna tayo. Medyo ilang araw na tayo hindi nakapag-shoutout. Pasensya na sa ating mga viewers dyan. Shoutout tayo kay Ma'am Joyce ng Japan, kay Ma'am Berje Verheligios ng Pulilan, Bulacan, sa kanyang mga apo, si Coco Dion Yure, at saka si Sagi. Shoutout na rin kay Mabilin Balika, parang siya na lang yata ang natitirang nagkokomento dito sa ating YouTube channel. Dito rin pala si Ma'am Imelda Pascua, maraming salamat sa inyo. Shoutout na rin kay Rogelio Paguntalan. Shoutout na rin kay Maria Sia. Shoutout na rin kay Nito is Paltiro, maraming salamat. Shoutout na rin kay Nerissa Biga Rasa, Nerissa Bigarashi Market. Shoutout ang haba ng pangalan, pasensya na. Shoutout na rin kay Krasibi Pablo. Krasibi Pablo pala, sorry. Shoutout na rin kay Francisco Justo Jr. At shoutout na rin kay sino to? Igoy. At kay Ma'am Elisa Borbi. At yun ang kay Sheet pa rin na Sheet ng Camarines Norte. Shoutout na rin sa idol. At yun ang dito lang muna. At once again, this is Ronly TV mo. Ingat na lahat. God save the Philippines.